Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagsamba. Ang Diyos at ang tao. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yan, good morning po sa ating lahat. Yan, magandang umaga po. Yan, kumusta na po kayong lahat? Mabuti. Okay, ang dami po natin pero narinig ko isa lang po. Kumusta po kayong lahat? Ayan, mabuti po. So, kumustahin natin yung mga kapatid natin na nasa likod? Ayan, habang inaawit natin yung kaibigan, kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kabayapan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't awit ng pasasalamat at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Amen!
Ayan. So, papuri natin sa Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan ng pag-awit. Ayan, kahit po tayo ay may mga nararamdaman, ayan, kahit po tayo ay may mga hadlang bago pagpunta rito, pinipilit nating purihin at sambahin ang ating Panginoon dahil nais natin siyang, di ba? Nais natin siyang mapasaya. At tayo rin, di ba, sumisigla ang ating katawan kapag ka ang Panginoon ang pinipuri natin at tayo ay lumalakas. I'm trading my sorrow, lakas ha. I'm trading my shame. I'm laying them down before your throne. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed. I'm pressed but not the crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise me in June. This joy gonna be my strength. Though the sorrow may last all the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down, the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down, the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yan, sa umagang ito. Yan. Yan, ibigay natin ang ating buhay. Ang ating lakas. Ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil yung kalakasan nyo ay pinagkaloob ng ating Panginoon upang gamitin natin siya sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. It's in you, Lord, my strength.
It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life, it's in you, Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you. My life, it's in you, Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Come on, church! My life, it's in you, Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you. My life, it's in you, Lord, my strength, it's in you, Lord, my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you, in you, it's in you, in you, it's in you, my life. Yes, Lord, ang buhay namin ay sa iyo lamang, Panginoon. Inaalay namin ang buong kalakasan namin, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin sa araw-araw. Sa panahon na kami po ay may sakit, Panginoon, kami ay iyong pinagagaling. Lord, kami ay iyong pinatatayo upang kami ay ibigay ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo at pasasalamat, Panginoon. Salamat sa buhay namin, Panginoon, na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kapatid namin, Panginoon, na laging nandiyan, hindi nakakalimot na magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat din sa mga mahal namin sa buhay na inaalala namin ngayon, Panginoon, na nasa iyong piling, Panginoon. Salamat sa pananampalataya na nila na binana namin, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa amin para kami ay makakilala sa iyo. Kaya nga, Panginoon, nandito kami. Gusto naming ialay ang buhay namin, ang lakas namin para sa iyo. My life, it's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you, it's in you. My life, it's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you, it's in you, in you, it's in you, in you, it's in you, my life. Amen. Amen. Para po sa ating awit ng pagpupuri, atin pong awitin ng Kamletas.
sa atin, Diyos na lubhang mahabagin, tanging Ama maging tayo ang bayang naligtas nang sa Kaniya'y tumawag, manatili tayong ganap sa mayaman niyang lingap. Ang kordero'y papurihan, ang maganat dalangin, tayo ay pinakikinggan sa anumang karainan, at hindi ikinakahit ang masaganang pag-ibig sa bawat isang ihigpit, sa lubusang pananalig. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa umagang ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay basbasan mo po ng iyong mapagpalang kamay ang aming gagawing pananambahan sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang lahat ng aming maririnig at sa aming kapatid na si May ay maging gabay ng aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Patawarin mo nga po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay nagkatipon-tipon sa iyong bahay-sambahan upang kami ay sumamba at manampalataya sa iyo, Panginoon. Dinadalangin po namin ang aming ibang mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, ikaw nga po ang mag-ingat sa kanila patungo sa iyong bahay-sambahan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Inawaan yung kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong namin inansulto si Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o masamang pagnanasa o sa hangad na manlinlang. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Hindi kami naghangad na magpapuri ninyo o nino man. Kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may katwiran kaming umasa ng ganoon,
Ngunit naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak, tayo pong lahat. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Tayo makakaupo na. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Deuteronomio 34, versikulo 1 hanggang 12. At ganito po ang sinasabi. Ang kamatayan ni Moises. Si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa itukdok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ni Yahweh ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng mga Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain ng aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ni Yahweh. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran ni Yahweh. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 22 verse 34 to 46. Ganito po ang sinasabi, ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang Saduceo. Isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan ng Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang ito, na kasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuparan ng mga propeta. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya mga salita. Atin pong awitin ang tugon. Wonderful words of love. Wonderful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen.
Salamat po, choir, sa napagandang mensahe ng awit. Purihin ng Panginoon. At ngayon, last Sunday ng Leyte month. At purihin ng Panginoon dahil isa na namang lingkod ng Diyos ang tinawag niya sa ating kalagitnaan upang magatid ng kanyang mga pananalita at patuloy na maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating kapatid, ang presidente ng Kamanaba, Sister May Camposano, para sa kanyang magandang mga balita mula sa ating Panginoon. Hello, good morning po. Una, pasensya na po kung meron man po ako masabi na hindi karapat-dapat. Pero kinakabahan po talaga ako, pangungunahan ko na po kayo. Actually, sa sobrang kaba ko po, kagabi ko lang po nabuo yung message. Pero sabi ko po, pangako ko po sa Panginoon, uumpisahan ko po yung mensahe. Kasi hindi naman po lingid sa lahat yung nangyari sa akin na medical emergency parang 2 weeks ago po. At gusto ko pong ipakita sa Panginoon kung gaano po ako ka-thankful. Actually, nung Sunday po, blessed na blessed po ako. Ilang kapatid po yung lumapit sa akin na halos umiiyak at lalo ko pong naramdaman kung gaano po ako kamahal nung taga Crossroad. I-correct ko lang po si Ate P, sabi niya kasi nung Sunday, Ate, ingat ka na ha, pangalawang buhay mo na yan. But as I look back po nung Sunday, mali ka po, Ate P. Ika-4 na buhay ko na po ito. Kasi po, share ko lang po, maigse, pasensya na po. Kasi alam ko po, napakadami ko pong dapat ipagpasalamat. Bukod po sa Crossroad na talaga pong, hindi po ako OA, pero napakalaking, naramdaman ko po talaga yung sobrang pagmamahal, yung sobrang pagdarasal na binigay niyo po sa akin. Kasi habang binabasa ko po yung mga messages, kasi nung nagkaroon po nga ng problema nung time na yon, hindi po ako pinahawak ng cellphone ng mga anak ko, ng asawa ko. Parang almost 1 week po yun na hindi ako pinahawak ng cellphone. So nung nagbabasa po ako, sabi ko, Lord, thank you po. Kasi nung ko po na-realize, ang dami po palang nagmamahal sa akin. Thank you po talaga. Bukod po sa ibinigay na tulong ng Crossroad financially na sabi ko nga po kay Ate P nung Sunday ay thank you talaga Ate P. Sabi ko hindi mo alam kung gaano kalaking tulong yung naibigay nun. Kasi nung pong share ko lang po, nangyari po yung emergency ay October 9. Dapat po papasok na ako noon. Kasi po ay nakalib na po ako ng October 2. Dahil October 2 po, parang tinatrangkaso po ako. So, nagpa-doktor po kami somewhere po sa Malabon. Iniresetahan po ako ng antibiotics, 1 week. So, ininom ko po yun. Pero naka 1 week na po, October 8, nagkamanaba anniversary, hindi ko po talaga kayang bumangon. Wala po akong sipon, wala akong lagnat. Pero ang pakiramdam ko po, hinang-hina ako. Hindi ako yun nga po, parang wala akong ganang kumain. Kahit po pwede naman po kumain. Yun nga po, wala akong lagnat, wala akong sipon. Basta ang feeling ko lang po, hinang-hina ako. Dumating nga po yung anniversary, gustong-gusto ko pong umattend kasi ilang beses din po ako nakapag-practice. At yun nga po, excited ako kasi marami po yung naglo-look forward doon sa activity. Kaya hindi ko pa rin po talaga makaya. Actually, gustong-gusto ko pong magsimba noong October 8. Pero talaga pong yung spirit po willing, pero yung flesh, hindi po talaga kaya. Nagtatawagan na po yung mga officers sa akin, nagtatanong si Sister Lou, isa sa tumatawag, nagte-text, pero hindi ko po talaga kayang sumagot ng telepono. Hanggang dumating po yung Sunday evening pala po muna, sorry po. Hindi po ako talaga makatulog. Actually, ilang gabi po na hindi ako makatulog ng maayos. Siguro po,
makakatulog ako 30 minutes, gigising ako. Hindi ko po alam na, nung naglo-look back po ako, sabi ko siguro ano na yun sign na hindi na talaga maganda yung nangyayari sa loob po ng aking katawan. Pero parang ini-ignore ko. Tapos yun nga po, gusto ko nang pumasok. Hanggang dumating po yung madaling araw po ng October 9, ay naramdaman ko po yung binti ko, yung right leg ko po, gumalaw po. Matinding galaw po, hindi ko na po mabilang. Doon po pumasok sa isip ko na, Lord, na-stroke ba ako? Kasi talaga pong gumagalaw siya, uncontrollably. Tama po ba yung English ko? So, kinabahan po ako, ginising ko yung asawa ko. Ay, bago po pala yun, umihi po ako. Bumangon po ako ng kama. Hindi po napansin ng asawa ko, bigla akong bumagsak. Ang unang tanong ko po dun sa asawa ko, tumama ba yung ulo ko? Sabi niya, hindi. So, binalik niya ako sa higaan. Hindi pa po namin pinansin yun kasi iniisip niya lang, baka inaantok ako, baka kulang pa ako sa lakas. Pinahiga niya ulit ako. Tapos yun nga po, nangyari nga po yung gumalaw po ng gumalaw yung aking leg. Tapos yun nga po, kinabahan na yung asawa ko. Sabi niya, dadalhin na kita sa ospital. Sabi niya gano'n. Tapos sa sobrang kaba niya po, tinawag niya rin po yung kapatid ko. Kasi kami lang po ang nakatira dito sa Sangandaan. Mga kapatid ko po, nakatira po lahat sa Malabon. Kaya, inintay-intay po namin sandali yung kapatid ko. Maya-maya po tumatawag. Ate, sabi nung mga kapatid daw namin iba, wag na silang intayin. Dali na ako kahit wala pa sila. Kumbaga emergency na yan Sabi ganun. So, kung alam niyo po yung lugar namin, malayo po kami kasi sa kanto. Maglalakad ka pa po ng mga 5 minutes. So, nagdadasal po ako habang palabas kami. Yung asawa ko, tumawag po ng tulong sa kapitbahay na itawag po kami ng tricycle. Kasi malayo din po, parang basta lalabas pa po ng kanto. So, nung nakatawag na po ng tricycle, lumabas na kami, naglakad na ako. Pero pinagdadasal ko na po noon, Lord, wag naman po sana ako na-stroke. Kasi yun ang unang iniisip po namin, na-stroke ako Pero, purihin po ang Panginoon kasi nung time na yon, binigyan niya pa po ako ng lakas na kapaglakad pa po ako hanggang ultra mega. Medyo malayo din po yun. So, nakasakay kami ng tricycle. Minadali po ng asawa ko kasi kinakabahan nga po kami pareho Actually, kinabahan ako lalo kasi si Kyle po, habang palabas kami ng bahay, inatake pa si Kyle. So parang, Lord, bakit sabay pa? Sabi ko, wag muna ngayon. Baga, siyempre, inaatake po. Baga, hindi namin alam nangyayari sa akin. Si Kyle, inaatake pa. Hindi namin malaman kung ano gagawin namin. Nung time na yun, talagang wala na po ako ibang malapitan. Wala na ako ibang masabihan ng kundi yung usal ng ganun, Lord. Wag muna ngayon. Kung kukunin niyo po ako, wag muna po ngayon. So, yun nga po, buti tumigil po agad yung pag-atake kay Kyle. Siguro po na-stress siya. Although hindi po namin sinasabi na may nangyayari, basta kailangan lang dalhin si mama sa ospital. Habang nangyayari po yun, wala akong sinasabi doon sa asawa ko, kundi, Pa, wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng pera? Sorry po hindi ko po ito sinasabi para magpaawa. Sinasabi ko lang po yung totoong nangyari nung time na yon. Kaya habang palabas po kami, yun na iniisip ko, pupunta kami na ospital. May laman naman po yung wallet ko, pero alam ko parang mga 2,000. Iniisip ko pag ospital, hindi pwedeng 2,000 lang yung dala-dala mo. Tapos yun nga ba, iniisip ko, kung talagang na-stroke ako, baka hindi kaya dyan. Kasi alam ko, maliit na ospital lang yan. So, hanggang nakarating na po kami doon. Basta sabi lang lagi ng asawa ko, huwag ka mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hanggang
nga po, dumating na kami doon. Mabilis naman po yung pagtugon ng mga tao doon sa ospital. Although, sorry po, hindi po sa nagsesela. Nung nakita ko doon, parang naawa agad ako sa sarili ko. Parang nagtatrabaho ko pero wala akong pampa-hospital. Pero ayoko pong magsinungaling, yun po yung katotohanan ng buhay eh. Kumbaga, una, kung sa hindi po nakakaalam, ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Kumbaga, dati po nagdadrive po yung asawa ko, pero since po nag-pandemic, ako na lang po talaga. Kaya talagang yung meron ka nang nararamdaman, tapos iniisip mo pa, saan kami kukuha? Tapos iniisip ko pa, ibig sabihin, a-absent ako. Ibig sabihin, hindi ako makakapasok. So, yun po yung talagang tumatakbo sa isip ko. Parang, eto na naman, yung gaya nga po nung sinabi ko, hindi po to yung first time. Kasi nung 2015 po, sa hindi nakakaalam, nalaglag po ako sa footbridge sa MCU. Hindi ko po alam kung paano talaga yung nangyari, pero hinahabol ko po kasi yung boss ko. May deadline po ako na dapat makarating ako ng opisina ng 8 a.m. Naalala ko pa nga, sabi ko, bakit ganun? Yung unang aksidente ko po, May 8. Naisip ko lang, sabi ko, yung ngayon naman, October 9. Hindi po ako sa numerology, naano ko lang po. Tapos yun nga po, nung time po na yon, sa hindi po nakakaalam, bali po ang dalawang braso ko. Pareho pong may titanium. 7 buwan po akong hindi nakapasok sa opisina, pero nung time po na yon hanggang ngayon, napakabuti po ni Lord sa aming buhay. Hindi po ako napasweldo, pero ang dami din po tumulong, mga kamag-anak, nagbigay ng, alam po nila kasi nga na hindi ako makakapagtrabaho. Kasi nung time po na yon, dalawa nga po yung bali ko, ultimong pagdataas po ng underwear, pagsusuklay, hindi ko po yun nagagawang mag-isa. Sa nakakaalam po, ang anak ko, 2 lalaki. Kaya kung mai-imagine nyo po yung hirap, lahat po, yung lahat ng toilet, ano po ba yun? Basta yung sa toilet, lahat po yun, mga anak ko at yung asawa ko, yung kasama ko. Pag naiihi ako, pag nadudumi ako, 7 buwan po na halos ganon yung buhay ko. Pero nung time din po na yon, na-realize ko, may purpose po ang Lord. Kasi alam ko po, may dahilan kung ba't niya pa po ako binuhay. At yun nga po, kahit nung time na yun, alam ko may mga parang kumukontra sa office na bakit pababalikin pa ako. Pero yun nga po, thank you pa rin Lord. Thank you talaga kasi nakabalik po ako, na-aksidente po ako May. Pagdating po ng November, nakapasok po ako noon, 2015, hindi ko po yun malilimutan. Ilang buwan po yun na therapy, na tinigil na lang din po namin kasi medyo mabigat din po sa budget. Pero yun nga po, although yung kamay ko po kung mapapansin ninyo, hindi na po gaya nung dati kasi hindi na po ako makakabuhat ng mabigat. Pero sabi ko nga, salamat po Panginoon kasi alam ko po na may dahilan kung bakit mo ginawa yun sa amin. Tapos yun nga po, balik ako doon sa nangyari po nitong October. Nung nandun na po kami sa ospital, may ginawa po sa akin blood test po agad ata yun. Parang nung time po na yun, ayun, ibalikan ko lang po. Kaya po ako nadala sa ospital, ang sugar ko po ay 500 plus po hindi ko na po matandaan. Sabi nga po nung iba, napaka-bless ko daw po. Kasi yung iba daw po, pag inabot daw po ng ganun yung sugar, hindi na po nakakalabas ng buhay. At actually, nababasa ko rin po kasi marami po akong sinalihang group po sa Facebook, yung mga may diabetes. Ganun nga po yung sinasabi. Kaya sabi ko, Lord, thank you ulit kasi hindi mo pa ako kinuha. Kasi alam mo, hindi pa graduate si Kyle. Kasi yun po yung isang iniisip ko, Lord, hindi pa graduate si Kyle, wala pa akong karapatang mawala.
Kaya napakabuti po talaga ng Panginoon. Kaya ko lang din po ito sinishare kasi bukod po sa pagpapasalamat sa Lord, relate ko din po dun sa ating mensahe ngayon. Yung pag-ibig po sa atin ng Diyos ay napakadakila. Wala po siyang hinihinging kapalit. Kaya sabi ko nga, nung isang araw po si Ate Sol nagme-message sa akin. Sabi niya, ate, kaya mo na bang magmensahe? Sabi ko, oo, kasi nakakahiya sa Lord. Sa dami ng blessing, sa dami ng pagkakataon na binigay na sa akin, kahit hindi ako perfect, kahit minsan hindi ako kamahal-mahal, kahit minsan ang dami kong excuses, pero patuloy niya akong binibigyan ng chance para patuloy na ipakita yung pagmamahal niya. At alam ko po, sana maraming ma-inspire. Kasi sa totoo lang po, sa totoo lang po, maraming times inuuna ko lagi at trabaho. Pero sabi ko nga, Lord, ang dami na palang sign pinapakita mo sa akin na dapat inuna ko yung katawan ko, pero hindi ko ginawa. Ang daming nagsasabi, totoo po yan, aminin ko, adik ako sa coke eh. Kasalanan ko yon, aaminin ko. Kasi sa akin po yung coke, upper ko yun eh, pagpagod na ako. Kailangan aminom ako. Feeling ko energized na ako, lalo na pagka po may deadline ako na kailangan talagang tapusin. Kahit 11 o'clock yan ng gabi, kaya ko yan. Kahit 1:00 ng madaling araw, tapusin ko yan. Dahil ganun po ako magtrabaho eh. Kaya lang, sabi ko, Lord, pasensya na, sorry po talaga. Kasi late ko na na-realize, dapat inalagaan ko rin yung sarili ko. Na ngayon, pag nakikita ko po, minsan, hindi naman pa ayokong gamitin yung term na naaawa ako sa sarili ko. Pero pag naalala ko ano yung hindi ko na pwedeng kainin, ano yung mga hindi ko na pwedeng inumin, pinipikit ko na lang po yung mata ko kasi kasalanan ko eh. Ako yung may kasalanan, hindi ko inalagaan yung sarili ko. Ngayon po, ako ay ini-injection na ng insulin once a day. Nagtatake po ako ng metformin twice a day. Pero sabi ko, Lord, alam ko po na sinasabi nila yung diabetes hindi na gumagaling. Pero alam ko po, kiniklaim ko, alam ko po, pagagalingin ako ng Panginoon. Papuri po sa Lord. Sorry po, ngayon lang po mag-uumpisa yung message. Ano lang po yun, tinestify ko lang po yung nangyari sa akin. At sana po yun nga, kung meron po tayong mga nararamdaman, wag po tayong matakot magpatingin. Ako po kasi totoo lang dati, siguro nararamdaman ko, natatakot ako para sa sarili ko. Pero mali po yun, mali po talaga. Balikan ko po yung ating mensahe ngayon na matatagpuan po sa Matthew 22 verse 34 to 46. Sabi po dito, ang Panginoon ay nasa gitna ng pag-atake ng mga Pariseo na inis sa Kanya dahil sa ginawang pagpapalaya sa kanila dahil sa kanilang pagtitinda sa templo. Inaatake nila dahil din sa gusto nilang patunayan na di siya magaling na guro. Ngunit sila ay nabigo. At dito, tatanungin nila ang Panginoon. Nabalitaan nila na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? At sumagot ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Sa mga nakaraang mensahe na narinig natin, ay maraming iba't ibang tanong ang sinagot ni Jesus. At kahit na mahirap yon ay nasagot niya ng tama. Noong isang linggo, natutunan natin ang tungkol sa pagbibigay o giving. Pagmamahal ng buong puso, ano ang ibig sabihin nito? Ang puso ang sentro ng ating pagkatao. Kung ano ang nasa puso natin ay gagawin natin,
Kahit minsan tayo ay hindi komportable, ganyan ang pagmamahal ng Diyos ng buong puso. Kahit mahirap ang kanyang mga utos, ay ginagawa pa rin natin ito. Pagmamahal ng buong kaluluwa. Anong pagkakaiba ng patay at buhay? Ang mga patay ay wala ng emosyon at wala ng pakiramdam. Pero ang buhay na tao ay punong-puno ng emosyon. Minsan, depende sa ating sitwasyon ng ating mga emosyon. At ito ay naaapektuhan din ng ating mga sitwasyon. Pag may nangyaring di maganda sa ating buhay, tayo ay nalulungkot o nagagalit. Pag may maganda namang nangyayari, may biyaya tayong natatanggap, tayo ay nagpapasalamat. Di ba tayo ay natutuwa, pero ayon sa ating Panginoon, ang ating pagmamahal sa Diyos ay di dapat nakadepende sa anumang sitwasyon. Kahit tayo ay naghihirap o nabibiyayaan, dapat patuloy tayong nagpupuri at nagpupugay sa ating Panginoon. Gaya nga po nung aking example kanina. Although hindi ko naman po sinasabi na lagi ko yung nagagawa, pero in spite po ng mga masasamang nangyari in the past weeks, nakikita ko pa rin po yung goodness ng Lord, na kahit po nagkasakit po ako, andun po yung desire na magpatuloy, na mag-attend, kahit po medyo, alam ko naman po hindi pa ako 100%, at actually sa midweek hindi ko pa po nakakabalik, pero sabi ko nga kay Kylo isang araw, anak, sa susunod na linggo, sana makabalik tayo sa midweek. Kasi parang, nandun din po yung realization na minsan hindi po natin alam bigla, isang snap lang po ng finger. Diba? Hindi natin alam, last day na po ba natin? Yun yung mga bigla pong pumasok sa aking isip nung nadala po ako sa ospital. At nung time din na yun po, ang isa pala na hindi ko makakalimutan, hindi po kasi ko expressive na tao, lalo na po sa pamilya. Sorry po, mai-share ko lang, para din po maintindihan ninyo. Ilang taon na rin po kasi na hindi kami okay nung husband ko. May konti po kami problema. Pero nung time po na yon, nakita ko, hindi ko po alam dahil natakot siya na baka mawawala na ako. Wala siyang ginawa kundi akapin ako, halikan ako. Tapos ganoon din po yung anak ko, kasi yung anak ko po, hindi na po sa amin nakatira, yung panganay ko. Meron na po siyang asawa. So nung time po na yon, madali, tinawagan din po siya nung aking kapatid. Kasi sa nakita nga po nila, di ba, inatake po ako ng seizure, 2 times po yata. Kinabahan sila, so iniisip nila, baka hindi na ako abutan. Tinawagan po nila yung anak ko, punta din yung anak ko. Maya't maya din po yung anak ko, Mama, ano kailangan mo? Mama, halik din po ng halik yung anak ko, na yung puso ko po galak na galak nung time na yon. Kasi sabi ko, Lord, thank you. Pero minsan kailangan pa bang mangyari yung mga ganong sitwasyon para maiparamdam natin, sa mahal natin sa buhay, kung gaano natin sila kamahal. Yun po yung sabi ko nga, sana kahit walang emergency, ganon, laging, kasi dahil malayo na rin po yung anak ko, nasa Pasay na siya nakatira, once a week or minsan once in 2 weeks, tsaka po namin siya tsaka siya nakakadalaw. Pero nung time po na yon, parang everyday, nandito po siya sa Sangandaan. Kaya bumabalik lang po, sabi ko, Lord, thank you kasi kahit may negative na nangyari, may mga positive din po na dumagdag. Yun, sample po, balikan ko. Sorry po kung tumatalon-talon po ako. Example daw po nung pagmamahal ng buong kaluluwa. Sabi po si San Pablo, di ba po? Di ba grabe daw po yung nangyari sa kanya? Nakulong, pinahirapan, ginulpe, nagutom, lumubog yung barko nila. Pero sa lahat ng sitwasyon na ito, pwede siyang magalit, pwede siyang malungkot, pwede siyang manumbat. Pero habang siya'y nakakulong, naalala po ba natin, ano ba yung ginawa niya? Di ba siya po ay patuloy na nagdasal at nagbigay papuri sa ating Panginoon. Di niya pinayagan na
emosyon ang mga ibabaw sa Kanya, kundi patuloy niyang pinakita yung pagmamahal niya sa Diyos. Sabi, pagmamahal ng buong isip. Paano ba magmahal ng buong pag-iisip? Sabi, ilagay daw po natin yung ating sarili sa kalagayan ng Panginoon o sa sitwasyon ng ating Diyos. Itatanong mo sa ating sarili, ano ba ang gagawin ni Kristo kung siya ang nandito sa ganitong sitwasyon? At kung ano ang sagot mo, diyan, ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa buong isip. Paano magmahal ng buong lakas? Sabi dito, meron ka bang talento? Lahat naman po tayo meron. San ka ba magaling? Meron ka bang pag-aari o kaunting pera? Oras. Sigurado ako, lahat tayo may oras. May 24 hours nga po tayo sa loob ng isang araw. Pero ang mahalagang tanong, yung talento mo ba, yung yaman mo ba, ay naibibigay mo pabalik sa ating Panginoon. Tandaan mo, lahat ng ito ay galing sa Kanya at karapat-dapat na ibalik natin sa Kanya. Pasalamatan natin siya gamit ang ating talino, yaman, oras at talento. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos ng buong lakas. Baka naman po, ibalik niyo yung tanong sa akin. Sasabihin niyo, sobra naman, lahat na yan ibibigay ko sa Panginoon. Kaibigan, sino po ba ang unang nagbigay sa atin ng lahat-lahat? Binigay niya sa atin ang kanyang nag-iisang bugtong na anak para lahat tayo ay maligtas. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil nagsisimba tayo o hindi dahil nagdadasal tayo. Minahal tayo ng Diyos kahit wala tayong ginagawa at ganyan niya tayo kamahal. Kung ganyan kung ganyan kanya kamahal, di ba dapat na ibalik din natin yung para sa kanya nang walang tanong. Sabi po doon sa ikalawang dakilang kautusan, ibigin daw po natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Paano daw po ba yun ma-express? Paano daw po ba natin inaalagaan yung sarili natin? Example lang po ito. Di ba daw po yung sarili natin, binibihisan natin ng maganda? Pag nagugutom tayo, kumakain tayo, nag-aayos tayo ng sarili natin, pinapamper natin yung sarili natin. Sabi daw po dito, when you love yourself, you pamper. Dapat daw po, ganun din daw po yung pag-treat natin sa ating kapwa. Ang standard daw po ng pagmamahal, gaya ng pagmamahal na binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sabi po, serve others because of love. Balik na naman po doon sa pagmamahal. Serve with the right motivation. May narinig ako. May kaibigan po kasi ko mahilig siyang gumamit ng word na to eh. Di pa Jollibee. Ibig sabihin daw po noon, hindi pa bida. Wag Jollibee. Wag pa bida. Sabi po ay, yung identity daw po natin as Christians will always be defined by how you love. Madali pong sabihin, pero napakahirap pong gawin. Sabi, Jesus said that you should love your neighbor as yourself and love God above all. Wala daw pong perfecto. Pero, although for most days you could say that you are flawed. Maaring tayo ay compassionate, charitable, pero yun nga po, dumadaan yung panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Pero ang Panginoon po, lagi tayong pinagbibigyan, lagi tayong pinapatawad. Paano daw po ba, meron pa po ditong sample, pero maigsi lang po ito, babasahin ko na din po. Sabi dito, with all your heart in Scripture refers to the very center of your being. All your thoughts, lahat ng naiisip, yung mga salita, mga deeds, ay nanggagaling sa puso. With all your soul refers to who you are.
your life and person, your emotions and dispositions, all those things which mark you up as a unique person. Lahat po tayo ay magkakaiba ng ugali. There is no one like you in all the world, which means no one else can love God except magkakaiba po tayo ng paraan kung paano natin mamahalin ang Lord. With all your mind. Your mind refers to your thoughts. Ano po yung mga iniisip natin, attitudes and intellects. Lahat po tayo ay unique. Magkakaiba po ng kahinaan, ng kalakasan. Kaya hindi po natin pwede na sabihin na, kunwari po, example, si Ate Winnie. Bakit si Ate Winnie ganon? Si Ate Cora, ganito. Kasi magkaiba po sila eh. Sabi nga po, di ba, magkakaiba tayo ng DNA. With all your strength. Sabi, refers to the areas of life where you exert effort. Magbibigay tayo ng lakas, emotionally, mentally. Sabi, dapat kung gaano natin mahal ang ating sarili, mahalin natin ang ating kapwa. Tayo ay umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yung pag-ibig daw po ng ating Lord ay napaka-unconditional. Makasalanan tayo pero He died for us. Kahit di tayo karapat-dapat, patuloy niya tayong minamahal. Pero kay Kristo, yun nga po, walang hinihinging kapalit ang Lord, walang ifs, walang buts. Basta inalay niya yung buhay niya para sa atin. Ang pag-ibig ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagmahal sa Diyos, mahalin daw po natin ang iba. Kung paano natin pinatawad, patawarin din tayo ng Diyos, patawarin din po natin ang ating kapwa. Tandaan po natin, ang pag-ibig ni Kristo, ang pundasyon ng ating pag-ibig sa kapwa. At ang pagpapahalaga natin sa ating sarili, ang nagiging pamantayan ng ating pag-ibig sa iba. Sabi, hindi daw po natin maibibigay sa iba kung ano yung wala tayo. Kaya dapat daw po maunawaan natin at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dito ko na lang po tatapusin yung mensahe. Sana po ay sabay-sabay po tayong manalangin at magpasalamat sa ating Ama. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na muli binigyan niyo po kaming ng chance upang patuloy na magpasalamat sa iyo. Lord, salamat po sa pag-ibig na patuloy mong inaalay sa amin. Hindi lamang po sa akin, Lord, kundi po sa aming lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At sana po, Panginoon, tulungan mo po kaming magpatawad sa aming kapwa na nakakagawa sa amin ng hindi maganda. At Lord, patawarin niyo din po kami kung meron din po kaming kasalanan na nagagawa sa iyo. Dahil gusto po namin, Lord, na humarap po kami sa inyo ng malinis. At Panginoon, tulungan mo po kami na makapaglingkod sa iyo ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Sister May, sa isang mabiyayang patotoo at mensahe ng buhay. Makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula po sa ating CUMC Kids.
Ngayon po ay nasa panahon naman po tayo ng pag-aalala sa mga yumao nating mga mahal sa buhay.
Sige po, sa mga oras na ito, ating inaalala, ating mga kapatid na nasa piling na ng ating Panginoon, na kanilang ginawang pagpapagal, pagpapakasakit, paglilingkod nung sila ay nabubuhay pa, ay nananatili sa ating mga puso't isipan. Nagpapasalamat tayo sa kanilang mga buhay na kung saan sila ay laging nananatili sa ating mga puso't isipan. At patuloy na kinikilala habang ginagawa natin ang pagtutulos ng mga kandila. Nagpapaalala sa bawat isa sa atin na mahal tayo ng Panginoon. Sa kabila ng ating buhay dito sa lupa ay may hangganan. Kung tayo ay nagtiwala, kung tayo ay nanampalataya, meron tayong buhay na walang hanggan na nagmumula sa Kanya. Sige po, tayo ay manalang. Tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagmumula ng buhay, sa mga oras na ito ay sama-sama kaming dumudulog sa iyo. Sama-sama kaming ginugunita ang aming mga mahal sa buhay na nasa piling mo na. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na kung saan pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga taon na nakasama namin sila. Salamat po sapagkat sa kabila ng aming buhay ay may hangganan. Meron naman po kaming buhay na walang hanggan kung patuloy kaming magtatapat at kumikilala sa iyo. Tulungan mo kaming mga buhay pa na patuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan. Patuloy na italaga ang aming buhay, ang buhay namin sa iyo, upang kung sakali man na kami man ay dumating sa ganitong kalagayan, mararanasan din namin ang nararanasan ng aming mga kapatid na patuloy na pinapakita ang iyong katapatan sa pamamagitan ng buhay na ipinagkaloob mo. Salamat po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay ay nananatili sa aming mga puso't isipan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Nasa panahon naman po tayo ng paghahandog ng ikapu, pangako at pasasalamat. Lalapit lang po tayo sa harap. Sige po, may kakayahan ay tumayo. Itin po natin ng tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang bigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, salamat po dahil kinikilala namin na Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya. Kaya naman sa mga oras na ito, pinagkakaloob namin ang aming mga handog. Kaya po, pagpapasalamat upang muling ibalik sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Bayano po na maranasan nila ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. At ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan pagkaloob tulad nito. Yaan mong ibigay nila ang kanilang oras, panahon at ang kanilang buhay at pagpalain mo rin sila upang makabahagi rin sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. All the way my Savior's lead. Ang aking tagapagligtas ay siya, kung patnubay, kaya't ang kabuhayan ko'y wala ng kakulangan. Lubos ang aking tiwala na ang kapayapaan ng aking mga aliw ay siya kong hahantungan, at gumagawa si Jesus ng mabuting paraan. Ako'y pinapatnubayan ng aking mangliligtas, tinapay ng kabuhayan, pinasa aking gawad. Kaluluwa ko'y may uhaw sa pagal ng paglakad, sa bato'y pinabubukal ang tubig na busilak, nang ako'y makainom at manumbalik ang lakas. Sige po, inaanyayahan ko po sa harapan. May mga special prayer. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy naming nararanasan ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, muli mong pinahayag ang iyong
pinakamahalagang utos, ang pag-ibig namin sa iyo at pag-ibig namin sa aming kapwa. At the same time, inaalala rin namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa piling mo na. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli ay maranasan ka sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita. Ate May, patuloy mo po siyang pagpalain, patuloy mo po siyang pagalingin, dakilang Diyos. Salamat po sa ginawa mo sa kanyang buhay, na sa kabila na siya ay nagkaroon ng kalamdaman, ay nirestore mo po yung kanyang strength at nakasama namin siyang muli, Panginoon, sa iyong pananambahan. Patuloy mo po siyang samahan, Panginoon, pagpalain, at patuloy na iparamdam na tapat kang Diyos na tumawag sa kanya. Salamat din po sa lahat ng mga laiko na nagbigay ng kanilang panahon sa pagbabahagi ng iyong mga salita mula pa po nung unang linggo ng October hanggang sa kasalukuyan. Patuloy niyo po silang pagpalain, dakilang Diyos. Ganon din, pinaalala din namin ang mga kapatid namin na nasa piling mo na. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po dahil minsan nakasama namin sila. Never po naming makakalimutan ang kanilang mga magagandang gawa, ang mga turo nila sa bawat isa sa amin, na kung saan nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kaming mga naririto pa na patuloy na italaga ang aming buhay sa iyo upang patuloy naming madama ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Narito po ang iyong mga anak na nakaluhod sa harapan. Alam po ang pinagpipray ng bawat isa sa kanila. Salamat po sa kagalingan na pinagkaloob mo sa kanila. Ang iba ay nakasumpong ng kagalingan. Salamat po, nagpapasalamat po sila sa umagang ito. Ang iba ay nagkaroon ng sinagot mo ang kanilang panalangin. Nagran yung scholarship, Panginoon, salamat po. Yung iba ay nagpapasalamat dahil sa mga blessing na tinanggap nila. Salamat po, dakilang Diyos. At ganoon din yung mga kapatid namin na nakaupo sa upuan na hindi nakuwang lumapit. Salamat din po sa kanilang mga buhay. At ganoon din yung mga kapatid namin na nanonood sa FB Live. Salamat din po sa aming kapatid na Merly na nakasama namin, pensa ni Kuya Egay, Panginoon. Pagpalain niyo po siya at kanyang buong pamilya. At ganoon din, pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Sa mga oras na ito, kasama namin sa aming worship service sa pamamagitan ng online. Salamat po, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa iglesyang ito. Salamat po dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Lagi mong pinaparamdam na mahal mo kami. Kaya naman, patuloy niyo po kaming tulungan, patuloy niyo po kaming samahan, at patuloy naming maipaglingkod sa iyo ang aming mga buhay ng may katapatan. Pinagpipray ko po sa iyo ang aming bansa. Bukas, kami ay sama-samang pupunta sa mga paaralan para gawin ang isa sa mga task na pinagkatiwala mo sa amin ng pagboto. Tulungan mo kami, Panginoon, na pumili ng mga kandidato na mamunungkulan sa aming barangayan at ganoon din sa SK, dakilang Diyos. Nawa manatili ang kapayapaan, kaayusan bukas, at nawa ay ingatan nyo kami, dakilang Diyos, sa aming pagpunta sa mga eskwelahan. Ganon din, pinagpipray namin sa iyo ang aming mga kapatid na wala dito. Ingatan at samahan nyo sila nasaan man sila, dakilang Diyos. Ikaw ang patuloy nilang maranasan sa kanilang mga buhay. Ganon din, pinagpipray namin sa iyo ang aming mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang mga birthday. Sa araw na ito, ang aming kapatid na Jasmine. Tomorrow, aking kamagagawa, Teacher Lou. Sa November 1, ang aming kapatid na Josie Flores. At sa November 2, aming kapatid na Ariel Mamaril.
Salamat po sa buhay ng mga anak mong ito. We pray na marami pang masasayang kaarawan ng ipagkaloob nyo sa bawat isa sa kanila. At anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy nyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang nagse-celebrate ng anniversary ng kasal, Mr. and Mrs. Rap Real. Salamat po sa buhay ng mga anak na ito. We pray na marami pang wedding anniversary ang ipagkaloob mo sa kanila. Salamat po sa mga anak mo na nagkaloob ng magagandang bulaklak. Mr. and Mrs. Rap Real at kapatid na Joji Pereira, salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod sa iglesyang ito, sa iba't ibang uri ng kaparaanan. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy po nilang makita ang iyong kadakilaan. At nawa, Panginoon, patuloy naming may paglingkod sa iyo ang aming buhay ng may katapatan. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga workers, mga deaconesses, at higit sa lahat ang lay people na kapartner namin sa ministry. Pinagpipray din namin sa iyo ang patuloy na nangyayaring gera sa Israel at sa Hamas, Panginoon. Nawa, matapos na po ito sa lalong madaling panahon at maramdaman po ang kapayapaan sa bahaging iyon. Nagtitiwala kami na kontrolado mo po ang lahat ng mga pangyayari, Panginoon. Marami pong salamat. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga shortcoming upang ang aming mga panalangin ay magkaroon ng bisa sa iyong banal na harapan. Salamat din sa buhay ng mga bata na nagbigay ng mensahe ng awit. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga batang ito, ang mga salita, ang mga katuruan na kanilang tinatanggap buhat sa mga tagapagturo ay tumimo sa kanilang puso at isipan hanggang sa kanilang paglaki, hindi nila ito kailanman makakalimutan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Pinapatnubayan ako ng aking manunubos at laging sumasaklolo sa lingib ng paghirap. Sa aking ipinangako na doon itatampok sa pahingahan ng Ama ay kusang ipapasok. Kaya't sa habang panahon patnubay ko'y si Jesus. Amen. Tagapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Higaan po natin ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Wini-welcome din natin ang pinsan ni Kuya Edgar, kapatid na Merly from New Zion. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pagdalo. At ganoon din po, salamat po sa ating naging tagapagsalita. Ate May, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Salamat po sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakaka-bless po yung naranasan niya, yung pagsama ng Panginoon at ngayon kasama natin sa umagang ito. At ganoon din po, binabati natin ang mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang mga birthday. Ngayong araw na ito, kapatid na Jasmine. Tomorrow, Teacher Lou. Sa November 1, ang kapatid na Joe. At sa November 2, Teacher Ariel Mamaril. At happy wedding anniversary din po, Mr. and Mrs. Rap Real. Marami pong maliligaya pang masayang wedding anniversary. Kaya palang ganda ng ngiti ni Teacher ngayon eh. So, ang happy wedding anniversary po. May pasok pala si Kuya Ralph. So, ganun din po. Salamat po sa magagandang bulaklak na ipinagkanob sa atin nila, Teacher.
at nila Kuya Jonathan. Marami pong salamat. Sige po, meron pa po bang mga kapahayagan? Nandito po si Ate Sol. Sa November 5 po, ang liturgist natin ay si Winnie Fernandez at speaker natin si Reverend Moises Ulrelmo. Ayan. Gusto ko lang pong i-recognize, meron po tayong isang kabataan na, Pastor, ipag-pray natin mamaya, na SK, tumatakbong SK Kagawad. Andito ba si Raymart? Ayan. Asa si Raymart? Raymart. Ayan po. Siya po si Raymart Pabros. Ayan, tumatakbo po siya ng SK Kagawad. Ayan, ipag-pray po natin siya. Dito ka sa unahan, kuya, ipag-pray ka ni Pastor. Okay, yan po si Raymart. Tumatakbo po siya sa Barangay 2. Ayan, bawal po ang pero recognize lang po natin si Raymart. Pastor, pag-pray natin siya. Sige po. Talaga yun, huwag mahiya. Dito ka, kapatid na Raymart. Pagpe-pray ka namin, tayong lahat ay tumayo. Pag-pray po natin ang kapatid na ito. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng aming kapatid na Raymart na kung saan nagdi-desire na maglingkod sa SK dito po sa Barangay 2. Nawa, Panginoon, ay samahan niyo po siya sa kanyang journey at we pray, Panginoon, na ikaw ang kanyang maranasan bukas sa kabuuan ng halalan. Nagtitiwala kami na merong kang kayang gawin sa kanya at hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng mga nagnanais na maglingkod sa aming barangayan at sa SK. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God bless Thank you po, Pastor. At mamaya po, wag muna po kayong umuwi. Meron pong pansit na nagpakain si Ate Becca Anyumuebo. Ayan. So, kahit wala po siya, nag-iwan po siya ng pagpapakain sa atin. Huwag mo na po kayo uwi. Ate P. Nais lang po namin magpasalamat sa lahat po ng nagbigay para po sa ating Christmas decor. Ito po yung huling linggo. Baka po may gusto pang humirit na mag-shoot sa ating dalagyan. Very much welcome po. Ganon din po, sa susunod na buwan, next week na yon, ay isa-celebrate na po natin ang ating Thanksgiving month. Ang atin pong tema ay Pasa, Salamat sa Diyos. Pasa, salamat, kasi po, ang atin pong pasasalamat sa Panginoon ay ipapasa po naman natin. Hindi lamang sa Panginoon, kundi sa ibang tao, sa ating mga kapatiran. Maraming salamat po at tayo po ay magkakaroon ng gawain sa last Sunday of November. Yan. So, inihiling ako po na November. Ano ba sabi ko? Last Sunday of November, October pa lang ngayon. May amnesia na si ate, may. Yan, kaya inihiling ako rin po ang now para po makapag-meeting po sana tayo para rin po sa mga gawain. Salamat po. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bukas po, wag po nating kalimutan ang ating tungkulin sa ating bayan. Sama-sama po tayong bumoto ng may katapatan. Wala po dito sa Crossroad United Methodist Church. Magandang umaga po sa ating lahat.